Sabi ng Panginoon, kung hanapin mo ako buong puso, nariyan ako. By experiencing God in our daily lives. Kung buong puso nating halughugin, buong puso nating unawain ang mga salita ng Diyos, ito ang nagpaparana sa atin. The closeness, the intimate relationship with God. So mga kapatid, mahirap lang sa buhay natin kapag ito'y ginawa natin. Dahil unang-una, ang maging kalaban natin ay ating mga sarili. Sabi nga, even si Pastor Jan, sabi nga niya, kapag ikaw o tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, balik-balikan natin yan. Basahin natin 5 times o 10 times hanggat marinig natin ang kanyang boses. Ibig sabihin, hanggang maunawaan natin. Dahil kapag hindi natin naunawaan ang mga salita ng Diyos, is naging useless lang. Sasabihin lang natin, oy, born again ako. Ngunit si Kristo naman, ngunit ang salita naman ng Diyos, hindi mo naunawaan. Ibig sabihin, set aside ang Panginoong Yesus. So therefore, if Jesus Christ set aside in your life, no salvation na mangyayari sa buhay natin. Because ang salvation ay assurance natin from the Word of God. Kaya assured na tayo tayo ay ligtas kung buong puso nating sinasaliksik ang salita ng Diyos at makikita natin roon in summary that ang mga born-again Christian, ang tunay na pinili ng Diyos ay hindi na mawawala ang kaligtasan. Pero mga kapatid, kung hindi nawawala ang kaligtasan, dapat confident na tayo, dapat kampante na tayo. At ang Panginoon sigurado ka na ligtas ka na Because mga kapatid, ginagawa natin yon dahil hindi na sarili natin ang nananahan sa buhay natin. Lahat ng nakakaunawa ng lubusan sa salita ng Diyos ay ito ang isang bagay na binigay sa atin na naging intimate siya sa atin, relasyon natin, ay ang banal na Espiritu. Kaya tayo nagpupuri sa Diyos, kaya tayo, pinupuri natin, pinasasalamatan natin, tayo tugon sa ating pasasalamat sa Kanya. Dahil naunawaan natin na tayo ay nabubuhay lamang sa biyaya ng Panginoon. Hindi dahil sa pagsasamba natin. Hindi dahil sa pagpupilit natin gumawa ng mabuti. Kundi ito ay dahil ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa atin. Yun mga kapatid, dapat danasin natin araw-araw. Danasin natin ang katuruan. I-apply natin sa buhay araw-araw. So madaling sabi, kung yan ang ginagawa natin araw-araw, hindi ako ang nawalhati, kundi ang Diyos Ama ang nawalhati sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Nakikita natin, napakabuti ang Panginoon. No? Kahit na likas tayo makasalanan, pero sabi niya sa Revelation chapter 3 verse 20, sabi niya, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo. Yan ang maging relasyon natin sa Panginoon. Yan ang relasyon ng ang Diyos sa atin. Kumbaga ang Diyos ay nandito lang sa tabi natin. Because God, dahil ang Diyos ay everywhere. Pagdating ng huling araw, maranasan natin ang kahirapan. Dahil as for Apostle Paul, ang isang Kristiyano ay hindi lamang yan kaligayahan, kundi may kasamang kapigatian, may kasamang kahirapan na dapat maging handa din po tayo. So mga kapatid, ang tanong natin, bakit sa panahon ngayon,
Bakit sa panahon ngayon, dumadami ang nakaranasan ng depression? Bakit sa panahon ngayon, at even noon, may mga nag-suicide? Di ba? Ano ang dahilan? Dahil wala silang relasyon sa Panginoon. Kung meron mang sinasabing relasyon sa Panginoon, marahil by knowledge lang. Sa isip lang, pero wala sa puso. Ang sabi ng Panginoon, kung hanapin mo ako, buong puso, nariyan ako.